Magandang araw, Dr. T. Ito na naman po tayo and welcome to my channel. This is Senyora Inday. Mhm. Ngayon pong araw, pag-uusapan po natin ang tungkol sa diabetes. Magbibigay Okay. po si Dr. T ng ilang early warning signs about po sa diabetes. Dr. T, bigyan niyo Mm. naman po kami ng mga early warning signs na meron po kaming diabetes or mataas po ang aming blood sugar. Okay. Ang diabetes siyempre nada-diagnose yan by blood test din. Merong tinatawag na fasting blood sugar, merong glucose tolerance test. Paiinumin ka ng parang soft drink, tapos test yung after 1 and 2 hours yung blood mo. At saka meron yung ngayon, yung uso na ngayon yung hemoglobin A1C. Kasi nagda-diagnose siya ng hindi lang short term, kundi up to 120 days. It can look back yung blood sugar mo. Anyway, ang mga early warning ng diabetes ay related sa pag-uncontrolled ang diabetes. Meaning, kung hindi naman masyadong mataas ang blood sugar mo, wala namang symptoms yan, wala namang warning yan, no? Ang karamihan ng warning yan ay sa mga organs na naapektuhan, which is number one, yung kidney. Kasi ang kidney, naapektuhan ng diabetes yan. Usually, pag diabetic ang tao, siyempre, yung urine, iba, sabi nga nila, nalalaman nila dati pag daw yung umihi yung isang tao sa isang sulok, tas yung maraming mga langgam, mas Oo, matamis yung opo. ihi. In a way, totoo yan. Is Oo, it true, Dr. T? oo, totoo yun, totoo yun. Pero I think hindi lang sugar kasi pag ang tao may diabetes, nagtatapon tayo ng protein sa urine, yung tinatawag na proteinuria. Siyempre, yung protein nakaka-attract din ng ants yan, hindi lang yung sugar. But anyway, tutuloy ko, pag yung tao may uncontrolled diabetes, nagkakaroon ng end organ damage. And number one na dyan, yung kidney. Pangalawa, yung mga nerves, nagkakaroon ng neuropathy. Sumasakit ang mga, karamihan yan sa mga paa yung ng paa, sa mga kamay din. Yan tinatawag na neuropathy, peripheral neuropathy or neuropathic pain, which is kadalasan yan pa sa diabetes. At saka, in addition to nerves, yung blood vessels na apektuhan din. So, pagka ikaw ay may diabetes, usually, pag uncontrolled yan, pwede mag-predispose yan sa stroke at saka sa heart attack. Okay? Eh, Kung, Dr. T, may tanong po ako. Yung mm, pinaka-early warning signs po na makikita physically sa katawan, meron po ba? physically, karamihan ng diabetic, lalo na pag type 2, medyo overweight. At saka nahirapan sila Oo. mag-lose ng weight. Naghihirapan sila mag-lose ng weight. Yun. Oo. Na hirap ka mag-lose ng weight. Kahit halos hindi ka na kumain, nag-gain ka pa rin ng weight. Kasi, Oh, ganun pala. Okay, so yun yung kasi hindi talagang mo, early warning signs na yun na oo, mataas kasi ang hindi mo sinusunog yung sugar hindi mo inaano. Kailangan kasi sa opo. metabolism ng sugar yung So, insulin. kahit ano po talagang diet, Mm. kahit ano pong ano, talagang lumalaki yung Mm, katawan. mm, So, sign po mm, pala yun mm. na meron Oo, kayong oo. mataas na Isa sugar 'yon. level. Isa Opo, 'yun sa mga opo. oo. Tapos, sa mata, usually late na pagka nagkaroon ka ng diabetic, sa mata, retinopathy, medyo late na sign 'yun. Pero pwede rin yung early. Oh, ano po Oo, yung mga pagka early signs? lumalabo, lumalabo, Ano? lumalabo yung mata. Ano na po yun, Lumalabo. mga late stage na po yun na ibig sabihin malala na talaga yung inyong ano, ang inyong Uncontrolled. mataas na Oo, talaga yung sugar level oo. ninyo. Mm, What mm. ano po yung mga super early warning Ang signs mo pero po sa pagdadagdag ng timbang na kahit nag-e-exercise na kayo, nagda-diet na kayo, tumadagdag pa din po ng timbang. Ano okay, po okay. ba? Ang classic diyan ay yung tinatawag na polydipsia, lagi kang uhaw, ano? At saka meron kang tatawag na polyuria, yung punta ka ng punta sa bathroom, yung number one, ihi ka ng ihi. Kasi ang diabetic kasi, pag mataas ang blood sugar, iaano niyan, pwede ka ma-dehydrate dahil ilalabas ng sugar yung fluid sa katawan. So, yung dalawa na yon, yung polyuria, polydipsia, meaning uhaw na uhaw ka, at the same time, ihi ka naman ng ihi. Ihi ka ng ihi. No? At saka yung pamamanas,
pwede kang magmanas. At saka yung pag ikaw ay nagkasugat, hindi gumagaling. Hirap na hirap gumaling. Yun po talaga ang talagang ang mga sa early mga warning paa. signs. So ang una po nating Oo. mabibigay na mga early warning signs po, yun ang hindi po nahihirapan po mag-lose ng weight, kahit po anong diet, kahit anong exercise, na nagi-gain pa rin po ng weight. So ibig pong sabihin pala noon may tendency na mataas ang inyong sugar level. Ang sunod naman po is na binigay po ninyo, uhaw, lagi ka nauuhaw. yun, laging nauuhaw. So kapag po pala laging nauuhaw, i-check din ang sugar level, baka po mataas kasi isa rin po yan sa mga sintomas na mataas ang inyong sugar level. Tama po ba, Dr. T? At saka punta ng banyo. Yung yun kung uhaw na uhaw kayo, lagi po kayong pumupunta ng banyo, palaihi. Tama po ba, Dr. T? Palaihi, tama. Opo. Tsaka pwede yung palalabo ng mata, pwedeng early yun eh. Pwede rin sa early yun. Early and late. Early signs pa rin po ba yun? Parang tsaka hindi yung, po ba sobrang late na lang stage Hindi. Pwede naman, pwede rin. Pwede. Ibang how about po yung may tingling sensation po sa mga kamay? Early signs po yun? Early rin yun, pero hanggang late din yun, pwedeng early yun, kasi peripheral neuropathy yun yung parang may mga tumutusok-tusok na mga karayom po sa mga kamay, so may tendency din po na mataas ng kanilang sugar level, tsaka po sa paa, may tanong po ako, Dr. T, how about po yung pinupulikat, or konektado po ba yun sa mataas na sugar level? Hindi naman. Usually, pag pinupulikat, kasi muscles po yun po. Related yan sa potassium tsaka sa calcium. How about po yung mga naririnig ko before na nangingitim po yung paa? Ay, kasama yan. May mga skin, usually late na yan eh. Pwede yan. Pwedeng pangingitim ng paa, tsaka yung mga parang nagiging scale, kumakapal yung mga balat sa paa. Nagkakaroon ng yung mga, apektado kasi ng diabetes yung renewal ng skin. Yung parang pagpapalit ng balat na apektuhan yan pagka mataas ang sugar. So, tsaka yung circulation, kasi siyempre ang tendency ng katawan, i-preserve niya yung mga kasi parang classic na po yun eh. Parang classic assessment po yun before, noong hindi po talaga as in sobrang high-tech po ng ating medical that still makes sense. So, i-correlate mo yan. Po, tinitingnan po rin po ninyo mga doktor. Hindi lang yan. Mga paa. Hindi, kaya naman tinitingnan ng mga paa kasi madalas sa mga diabetic pag uncontrolled, nauwi sa amputation. Nagkakaroon pwede kang magkaroon ng pero yung po pangingitim ng paa, parang narinig ko po kasi yun before, nangingitim po yung paa nila. May connection po ba yun sa mataas na sugar level? Oo, pwedeng diabetic gangrene na yun. Talagang. Tsaka baka merong fungus infection. Kasi 'di ba sabi ko pagka may diabetes, naapektuhan yung paggaling ng mga sugat. Opo. Tsaka yun po mga signs din po ito na mataas ang sugar level kasi mahirap gumaling ang mga sugat. Skin disease. Okay. Ang mga skin disease mahirap gumaling pag may diabetes. Hindi lang sugat, pati skin. May narinig pa rin po ako kasi actually yung kapatid ko po medyo mataas na po ng konti yung sugar level. Sabi po niya sa akin, kapag yung marami ka parating rashes, sign na daw po yun na mataas ang sugar level. Tama po ba yun, Doc? Oo, kasi nga somehow yung elevated blood sugar nakaka-apekto sa regeneration ng skin. Kasi ang skin naman natin, nagpapalit tayo eh. Lahat ng skin yung epidermis, pinapalitan yan eh. Kasi actually, nakakatakot po magkaroon ng ng diabetes. Kasi lifetime na po yan ang pagkakaalam ko, di ba, Dr. T? Kasi, pagka po once na tumaas na po yung inyong sugar level, na lang po, parang ang pwede nyo na lang pong gawin is yung mapababa siya. Pero lifetime na po ninyo yung dadalahin na kailangan alagaan ng inyong sugar level. Makokontrol mo naman, Meron mahirap kasi. Pwede na lang po ninyo makontrol, pero hindi na po ninyo pwedeng mawala sa system.
Kailangan lang Kaya bago sa pa po yung dumating, prevention na naman po. Kasi oo, tayo kasi mahilig talaga tayong dalawa sa prevention, eh. karamihan kasi ng nagkakaroon ng diabetes lalo yung type 2 ay dahil, overweight, isa 'yan at saka yung overweight kasi nagli-lead sa Sila metabolic po pala yung mga syndrome. prone, sila po yung mga prone sa Oo, 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 diabetes, oo, yung po mga overweight. oo, So, oo. talagang kailangan alagaan ng timbang. Pagka naman mga payat na may diabetic, karamihan 'yun congenital o genetic. 'Yun Or yun yung po, tatawag na genetic. type 1, 'yun yung Ano type po yung 1 'yun. congenital? Parang ano? Sa pagkabata, pero Okay. nagma-manifest Since birth, puwedeng parang gano'n? maraming may diabetes na 6-year-old, 7-year-old meron ng diabetes. Nagkakaroon na sila ng insulin dependent diabetes kasi nga, may organ na naapektuhan, kaya sila may diabetes, yung islet na nasa pancreas ayaw na mag-produce ng enough insulin. Ngayon yung type 2 naman, kadalasan yan, dahil yung katawan hindi na gumagana sa insulin, hindi na siya nagre-respond. Tinatawag na insulin resistance. That is the Opo. problem doon, So, usually po, ang talagang early warning signs na, makikita sa isang tao kapagka po mataas ang sugar level is yung uncontrollable na paglaki, yung weight po dumadagdag tapos po mahirap mag-lose ng weight, Doctor oo. T, may tanong po pala ako, kapag po ba Mm. mataas din yung sugar level, mabilis din po bang mapagod? Oo rin, oo. Kasi siyempre nakakaapekto kasi ang sugar sa metabolism ng katawan. Hmm, So parang overwork yung katawan natin dahil kailangan tunawin yung sugar, so na-overwork hindi efficient. Yung 'di ba sabi ko nga, yung pagka tayo, name-maintain natin yung, ideal body weight natin, efficient ang pag-burn natin sa energy, sa calories, which include sugar kasi diyan mainly nanggagaling ang energy, eh. Pagka tayo ay overweight, vicious cycle yan. Ang tatawag ng mga doktor diyan, vicious cycle. You're not burning, so you're gaining more. Parang paikot-ikot, no? At saka nauuwi pa yan sa tinatawag na yung non-alcoholic fatty liver disease. Yung liver kasi oo, naapektuhan pag mataas ang opo, sugar. mm. Mm. Eh, Doctor T, may tanong po ako, kapagka po ba mataas na yung, sugar, ano pong sukat, ano po yung ng, dapat ng, mag-maintenance or kailangan na pong ano pong Very specific questions naman yan. Yan parang nag-aano ka na ng gamot, eh. Hindi tama. Hindi ito ang the Hindi right po, 'di place ba para may what I mean, mag-recommend ng paano niyo po gamot. malalaman na yun na po yun na mataas na yung sugar level ninyo? Ay, kailangan mo nga ng blood test. Kailangan mo Oo ng nga po, ano nga fasting pong ng blood blood test. test? Anong sukat ng na masasabi na mataas yung sugar level ninyo? Okay, usually ang normal sa ginagamit namin dito, sa Pilipinas kasi metric, dito hindi kami gumagamit ng metric. Although may equivalent naman 'yun, 90 to 105 yun ang normal na na fasting, Pero isa lang Yun, 'yan yun sa lang po yung gusto kong malaman, kung hindi ko naman po kayo pinagpe-prescribe. Ang gusto ko lang malaman nagturuan 'to, oo. parang Akala ko, ano po yung tinatanong hindi mo po yung ano po okey. Hindi po, ang tinatanong ko kung paano na halimbawa lumagpas na po sila sa gano'ng, sukat ng kanilang, sugar, Fasting. mag-ingat na po sila. Oo, pero kung ang random blood sugar mo, 200, malamang may diabetes ka. Halimbawa, nagpunta ka sa clinic dahil nahihilo ka, chineck yung Ano sugar po mo, yung normal? 200. Yun na lang, para at least hindi ka masyadong kasi Ay, sa totoo lang po, takot po kasi si Doctor T baka kasi sabihin um, nagpe-prescribe siya through online. okay. Unethical po kasi sa kanila yun, eh. So, Oo, ano na lang po yung normal level ng sugar? depende sa time of the day, okay? Yan ang sagot. Kung Hindi po yung normal lang, yung normal po na dapat sa isang tao. dapat, within the range ng 90 to 105, Yun, usually 90 to even 105 110. ano. Ngayon kung below 90, puwedeng mag-cause ng symptoms yan yung hypoglycemia. Parang bumababa yung blood sugar.
Importante 90, po yan, pag 105. So umiinom ng pagka 90, gamot. 105, normal po pala yung blood sugar. Pag mga ganun po yung kanilang sukat ng kanilang Fasting. sugar level. Fasting yun. Yun yung hindi ka kumain Opo, the yung night normal na nga before. lang po na level. Hindi ko po sinasabi na ibig sabihin yung normal na range para masabing normal yung sugar level ninyo na hindi over 105. Normal fasting, oo. Pero kung alam kumain Mhm. ka, tapos 140, okay pa din yun. Kasi below 200 naman yun eh. Kumain Di ka naman po kayo magpapa-check ng sugar ninyo, siyempre kasama na po yun dun sa fasting. Siyempre ba nagpa-check Hindi. kayo? Hindi. Minsan you don't wanna wait. Sasayangin niyo lang yung strips kung magpapa-check kayo ng siyempre i-advise niyo ng doktor na huwag po kayo munang kumain, alam na po ng natin yun kasi usually naman sanay na silang magsukat ng sugar level nila. So ang sinasabi ko lang po kung ano po yung normal na sukat na dapat nilang tingnan doon sa kanilang result ng kanilang sugar level. Oo. Tsaka depende sa lab. Depende 90 sa over lab din yan. 105 po. Depende sa lab. Hindi po, Kasi sa may mga... sa science, sa medical, ano pong sukat yung normal ba talaga? 90 over 105? Sa fasting, oo. Hindi sa random, sa fasting yan. Fasting blood sugar. Pero ang fasting is only 30% accurate yan eh. Mas accurate yung tinatawag na glucose tolerance test. Meaning, it's a challenge kanya. Painumin kanya ng matamis. Tapos, check na yung blood mo after 1 hour. Kasi yun ang response ng body mo sa sugar eh. Mas importante pa yung kaysa sa fasting. At ang pag yung dalawa na yun naman po na siguro kung paano mag-check ng sugar level ng isang tao. So, iba naman yun. Ibang topic yun. Opo, isang topic na po natin i-tackle yun. So, thank you po. Maraming po salamat sa pag-guest po ninyo ulit, Dr. T. At nalaman po ng ating mga subscriber kung ano po ang mga early warning signs po ng diabetes. Thank you so much po, Dr. T. Sana po mag-guest po ulit kayo sa amin sa susunod na episode natin. Thank you. Glad to be of help. Okay, bye-bye. Thank you. You're welcome.